morning Ted, morning Cha, good morning sa ating mga subaybay. Good Alright, morning let's do po. the letter. Eto Kuya na, Ricky. basahin ko na ang sulat. Sabi dito, Pastor Jeff, ako at ang aking pamilya ay biktima ng agawan ng lupa sa aming probinsya. At tulad ng inaasahan, kaming mahihirap ang siyang agrabyado. Ang lupa na kinatitirikan ng aming tahanan at ang lupang sinasaka ng aking mga magulang ay minana pa ng aking lolo sa kanyang tatay. Lupa na ipinasa sa aking ama. Salat po kami sa buhay at ang pagsasaka ng palay at gulay ang tangi naming ikinabubuhay. Kaya wala sa aming 5 magkakapatid ang nakatapos ng pag-aaral. High school lamang ang pinakamataas na antas na aming naabot. Ganun pa man, pinalaki po kami na may takot sa Diyos at tinuruan din ng magandang asal. Pero pastor, ngayon po'y dumadaan sa pagsubok ang aking pananampalataya. Ang tahimik naming buhay ay nabulabog kamakailan lamang. Mayroong bigla na lang umangkin sa lupang sinasakahan namin. Sila daw ang totoong may karapatan doon dahil sinangla daw ito sa kanila noon ng aming lolo kaya hawak nila ang titulo ng lupa. Walang natatandaan ang aking tatay sa nangyaring sanglaan. Kaya inilaban ng aking ama ang karapatan namin sa lupa. May kaya ang pamilya na umaangkin sa aming lupain. Nang minsang nagtungo sila sa aming tahanan at puwersahan kaming pinaalis, lumaban ang aking tatay. Sa kasamaang palad ay nagkapisikalan at napatay po ang aking ama. Nakakalungkot po ang naging pangyayari dahil nakuha nga namin ang aming lupang sakahan. Ninakawan naman nila kami, napatay pa ang aming ama. Mas masakit pa po, sa tulong ng kanilang pera, napawalang sala ang nakapatay sa aming tatay. Nasaan po bang katarungan sa nararanasan namin ngayon, Pastor? Nais ko pong ipaghigante ang nangyari sa aking pamilya. Inagawa na nga kami ng lupa. Kami pa ngayon ang nangungulila sa aming tatay. Habang ang may kagagawa ng aming paghihirap ay malaya at nagpapasarap lamang sa kanilang mga buhay. Hinahanap po namin ng Diyos, Pastor. Hindi ko alam kung iiral ba ang katarungan para sa aming mahihirap. Anong say mo, Brad? Ang bigat naman ng pinagdadaanan ni Kuya Ricky, no? Although hindi naman po isolated dahil marami na tayo narinig na ganyang mga kwento na ibalita dito sa istasyon natin and all. Pero gusto ko lang muna pong ipayo, yung biblical po ako, no? Alam ko may mga practical side and legal side yan. Pero ang side ko po kasi is the spiritual side. So kung hindi man mag-make sense to sa ibang nakakakinig, baka po makahanap tayo ng ibang legal aspect naman. Pero sa spiritual, una acknowledge natin yung pain and injustice. Alam mo Kuya Ricky, walang masama sa nararamdaman mo. Matinding galit at pangungulila. Sa Bible mismo, makikita natin yung mga taong umiyak sa Diyos dahil sa kawalan ng hustisya. Si John the Baptist na nga to, Kuya Ricky, pinsan mismo ni Yeso Kristo. Matinding injustice to. Pinugutan to ng ulo dahil kino-call out niya yung kasalanan ng kanilang gobernador during that time, si Herod. So normal pong itanong na, nasaan ang hustisya? Ang Diyos mismo ay hindi manhid sa nangyari sa iyo. Pangalawa po, ipapayo ko lang sa iyo, Kuya Ricky, ang paghihiganti ay hindi para sa iyo isa kamay mo. Ang natural na tukso ay gumanti, okay? Life for life. Pero malinaw din po sa sa isang verse sa Bible, huwag kayong maghihiganti, bigyan niyo daw ng puwang yung galit ng Diyos sapagkat nasusulat, yung paghihiganti ay sa akin, sabi ng Diyos. Kapag tayo gumanti kasi, nagdagdag lang po ng kasalanan at sakit. At hindi po hihinto yan. Gaganti yan, maaaring sa isang anak mo naman, yung anak mo gaganti, and so on and so forth, hanggang multiple generation, nagpapatayan. Pero kapag pinagkatiwala natin sa Diyos, siya ang maghahatol ng tama, kahit mabagal sa mata natin, hindi siya nagkakamali ng kanyang hatol. Napanood ko lang kahapon, isang araw siya, yung widow po ni Charlie Kirk, isa pong sa Amerika ngayon na napatay nga po, no, na martyr, isa pong Kristiyano na nagsishare lang ng gospel, binaril. Yung asawa niya si Erica, pinatawad niya on national television sa harapan nila President Trump at sinabi po niya, pinatawad ko na yung bumaril sa asawa ko. Okay? Hindi ibig sabihin papalayain na, justice must be served, pero sa kanya, hindi na niya pinagdadasal na mamatay ka rin. Hindi ko alam paano niya nagawa yun. Okay? Kung paano niya napatawad yung pumatay sa asawa niya 2 weeks ago. At pangatlo, Kuya Ricky, as I end, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Kahit ngayon parang panalo yung mga mayayaman na yon,
at makapangyarihan. Tandaan mo, ang huling hatol ay nasa Diyos pa rin. May utos nga dito sa Kawikaan 14:31, ang nangaapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ang Diyos. So tandaan mo to, Kuya Ricky, pagka tayo ay naagrabyado at tayo nasa tamang side ng justice, kakampi mo ang Diyos. As I end, idulog mo yan sa Diyos araw-araw. Okay? While you're doing the legal side, gawin mo yan. Pero ikaw din, yung spiritual side, idulog mo yan sa Diyos araw-araw. Pangalawa, alagaan ang puso mo. Huwag hayaang lamunin ng galit, okay, ang buo mong pagkatao. Kapag pinili mo yan, hindi maganda ending yan, Kuya Ricky. At pangatlo, manatiling tapat kay Lord, kahit sa gitna ng kawalan, siya pa rin ang matibay na pundasyon. Kawikaan 14:31, ang nangaapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ang Diyos. Tayo manalangin, Panginoon. Sinasalamin ni Kuya Ricky ang maraming sitwasyon sa amin, kahit maaaring hindi murder, pero Lord, laging kadalasan, ang mga mahihirap ang napapagkaitan ng hustisya. Kabaliktaran pa nga, sila pa yung nagkakaroon ng kasalanan. Kaya Panginoon, patawarin niyo naman, Panginoon, kami. Kaya pag minsan gusto namin ding gumanti with our own hands, na isa kamay na lang namin, pero Lord, tandaan lang namin na ikaw ay just, makalusot man sila dito sa eternal punishment mo, hindi makakalusot ang mga taong yan. Salamat sa iyong kabutihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat mo muli sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral na inhatid po sa amin ni Brad Jeff. Lord, very timely po itong kanyang mensahe po sa amin. At nawa Panginoon, sa mga nakikinig po sa amin, ito po'y aming namnamin at isa puso ang aral na ito. Alagaan niyo po si Brad Jeff at pagalingin sa kanya pong sipon at ubong ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, Brad, at tinamaan ka. Oo, nitong... Ang kaso, Brad Pitt, I know, we understand. Kaya alagaan mo yan kasi bukas meron pa tayong broadcast at kailangan mo yan sa ginagawa mong pagbimisyon. Ha? Hindi naman kasi pwedeng wala ka bukas. Pag wala ka bukas, absent ka. First time yun. Hindi nangyayari yun. Oo. kapalakas tayo. Magpapahinga lang ako maghapon ngayong Brad Ted. Kinancel ko po lahat ng appointment ko today. Kailangan tayo magpahinga. Hindi ako nakatulog magdamag because of the cough, ubo at lagnat. Oo. At Brad Pagdasal Jeff, nyo na rin ako, mga kababayan. Yan. Amen. We sincerely pray sa iyong agaran na paggaling. Okay, pahinga ka lang, Brad, kasi alam mo naman kapag nagkakaedad na, kailangan mo na ng OsteoGuard. Naman. Okay? Tsaka Ultabayo. Sige. Salamat, Brad, at pagaling ka. Thank you. Maraming salamat po. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!